Welcome back mga tropa. Dito na tayo ngayon sa episode 10, episode 10 ng season 1, no? So, DOM manipulation tayo mga tropa for this video. Ano ba yung DOM? Document Object Model, no? Pero bago lahat, to recap, last episode, episode 9, natalakay naman natin last episode yung about sa mga arrays and objects, no? Kung paano sila i-handle, paano sila i-access yung mga attributes nila, and kung ano-ano yung mga pwede nilang maging data sa loob, no? And today, sa DOM manipulation, binura ko muna yung mga naka-code natin dati, no? Para as in, ano tayo ngayon, walang nakalagay, no? Mapapansin nyo, ang inano lang natin dito is yung mga box sizing natin sa CSS. Ngayon, ang tatanungin natin ulit si Google, no? Ano ba yung DOM manipulation na yan? No? So, ito daw is yung pag modify o pag manipulate nga sa ating document or yung HTML itself, no, yun yung document object model, no. Ah, Pwede nating gamitin si JavaScript para mabago-bago natin yung structure ng ating HTML. Kung mapapansin nyo ngayon is blanco lang siya, no, blank. And gagamitin natin ngayon si JavaScript para lagyan ng mga elements or mga HTML tags itong ating document. So, paano ba, ano bang pwede nating unang gawin, no? Ang pwede nating gawin, una, would be mag-create, creating elements. Now, paano ba yan, Kuya Bani? Mag-create tayo ng elements ng HTML gamit lamang si JavaScript. Pwede ba yon? Yes, tropa, pwede, no? So, ang syntax niyan, parang magde-declare ka rin ng variable. Halimbawa, let variable name, siguro div, yan, equals, dito na makita yung magic, no? So, document dot create element, yan, tropa, no? So, mapapansin nyo, etong ganitong klaseng syntax is sobrang dalas nating nakikita sa JavaScript, no? Kung maalala nyo, meron tayong console.log, di ba? So, naalala nyo, last episode, kaya nagkakaroon ng ganito kasi yung document na to, yan, is isang object, no? Sa object na yon, meron siyang create element na function, no? So, parang ganun siya, di ba? Na-discuss natin nakaraan yung paano i-access yung function sa loob, ay kung paano i-access yung function nga sa loob ng isang object. So, ganun din siya mga tropa. Ang ano nga lang, etong document na to is built-in na, no, sa JavaScript. So, anong ilalagay nating parameters? Parameters dito sa loob is yung pangalan ng element. So, since div na yung ano natin, variable name natin, ginawa ko na rin div, no? Pero pwede tayong gumawa ng iba't ibang element. Halimbawa, meron tayo ditong table element. Gaganituhin ko na lang dudugtungan ko na lang ng element sa dulo para malinaw. Pwede rin tayo magkaroon ng UL element, di ba? Yung mga ano natin yan, nadaanan natin yung mga elements na yan nung nag-HTML tayo episode 1. So, H1 element, parang ganyan, tropa, no? So, from doing this, no, nakagawa na tayo ng iba't ibang elements natin, no? Pag isi-save natin yan, walang nangyayari. Bakit walang nangyayari, tropa? Kasi nag-create pa lang naman tayo ng variable, no? Hindi pa natin siya na lalagay dito sa ating DOM or sa document object model natin. So, paano ba yun mga tropa? Ngayon, isa-select muna natin si body.
Kasi gusto ko siyang ilagay doon kay body. Paano ba? Paano ba? Ganito lang So let body equals document dot query selector tayo. Na talakay na rin natin 'yan, 'di ba, yung pagse-select. Pero ngayon mas lalaliman pa natin kasi bahagi na rin 'yun siya ng DOM manipulation, no. Itong pagse-select natin. So this time, isi-select natin yung body, si body tag. Tapos susunod natin body dot append child. Ganyan. So function din siya, no? Tapos sa loob niyang parameter ilalagay natin yung div element. Try natin i-save to mga tropa kung ano mangyari. So ayun, mapapansin nyo nagkaroon na ng div dito sa loob ni body. Hindi siya nag-reflect kasi walang laman yung div eh. Pero mapapansin nyo, merong div dito. Pero sa HTML ko talaga, wala, di ba? Walang div. So, ito is na ano lang ni JavaScript. So, para mas malinaw, lagyan naman natin to si div element. Isa pang uri ng pagmamanipulate ng DOM. Yung function na div, halimbawa ito, div element, di ba? Dot inner text. Yan. Tapos, ilagay lang tayo ng text dito na welcome to WebDev with ayan. So, pag save natin, mapapansin nyo, magkakaroon na siya ng text. Ayun. So, from thin air, nakakreate tayo ng div, no? Using document.createElement. Tapos, yung div element na to, nilagyan natin ng inner text, no? Na ganito. And, inappend natin, or dinagdag, no? Ano bang Tagalog ng append? Dinagdag ata yan yung append eh. Kinabit, parang ganon. Inappend, sinama, parang ganon. Sa body, no? Etong div element. Kaya nagkaganyan siya. So, itry natin sa iba. Halimbawa, body.append child table element. Though, wala pala siyang makikita kasi walang laman yung table, no? So, pero na-gets nyo na yung point, mga tropa, no, na pwede tayo mag-create ng element using JavaScript and ilalagay natin siya sa ating web page, no? So, ganun siya gagana. Isa pa, inaano ko lang yung notes ko dito. Meron akong code ko eh. Open ko lang yung ating code dito. Isa pang pwede nating i-access, no? Maliban dito sa inner text, pwede rin tayong mag-access ng CSS, no? Pinagsama-sama na natin. Halimbawa, div element natin. Tapos dot, then style. Yan, para sa CSS. Tapos, dot ulit tayo. Then, ang ilalagay na natin dito is kung anong tawag dito, anong property. Kung mapapansin nyo, nagkaroon na agad tayo dito ng mga choices natin, no? Mga mga property. Pero try natin property na background. Tapos equals kung anong gusto nating value. So, this time, try natin red. Save natin. Mali. Kasi dapat background color. Ang galing ko eh. Yan, background color pala. Kasi yung background ata na yon is tawag dito. Parang image ata yan, parang image. So background color lang sinelect natin, ginawa natin red. Actually, maraming iba't ibang pwedeng gawin, no? Halimbawa, .element, .style, .font size. Yan, no? Equals 20px. Yan. Pwedeng maano na natin to dito, manipulate yung mga stylings natin. Yan. Kahit hindi na tayo gumamit ng CSS, pwede. Pero yung mas magandang practice, no, sa paglalagay nito is papalitan mo na lang siya ng class name.
ng class name. Di ba sa CSS, gumagamit tayo dito ng mga class name dito sa CSS. So this time, i-access naman natin yung class name niya. No? So div element pa rin that class name equals, no? Halimbawa, my class name. My class lang. Yan. Save natin. Tapos tignan natin yung class name niya dito sa HTML element. Ayun, nagkaroon siya ng class name. Tapos kung next line, gusto mo siyang palitan ng ng class name, pwede, no. No, so ano niya na picture out niyo na ba yung gagawin natin susunod? No, naging my class dash 2 na siya, no. So this time, so much about manipulation na ganyan. This time, mga tropa, gagawa tayo, no? Ako na lang muna gagawa. Gagawa tayo ng tatlong div, siguro, dito. Div, yan. Div. Tapos, lalagyan natin sila ng class, no? And wait lang, gawa na rin tayo ng button. Click me. And button. Save natin. So, tanggalin ko tong append na to sa baba muna. Yan. Para meron lang tayong button tsaka tatlong div. No? Sa CSS, try natin. Lagyan natin to ng div. Border. Black muna. Yan. Tatlong div na yan. Lagyan natin ng height and halimbawa 200px. Width na 200px. Yan. Tatlong box. Masyadong malaki. Tatlong box. Gawin natin 100 lang. 100. Yan. Tatlong box. Tapos etong si body pala i-flex ko muna. Justify content space bit space around. Yan. Tapos align items center natin. Yan. Kasama tuloy si click me. Pero okay lang kahit kasama siya. Tapos ngayon lalagyan natin ng border radius na na 50% para maging bilog, no? Mapapansin nyo yan meron tayong tatlong circles ngayon and a button. So gagawin natin, lalagyan natin ng rule ulit yung CSS na to. Halimbawa, si div na halimbawa, ano kayang class name? Is red. Si div, pag may class name siya na is red, lalagyan natin siya ng background color na red. Alright. At pala, tinanggal ko na lang si button. Tanggalin ko na lang yan. Panggulo lang yan si button. Yan. Ayaw ma-save. Save natin, pre. Ayan. So, uy, ba't tayo pa rin? Okay. Naglo-loading pa lang. Na siya, nahirapan siya mag-loading. So, ayan meron tayo dito nga tatlong circles. Tapos, ang gagawin natin is, lalagyan natin sila ng event, no? Na parang click event. So, let's try. Dito na lang sa ilalim din. No. Wait lang. Babawas nga ako ng So, dito sa ilalim, lalagay ko lang dito document dot query selector all. Yan, kung gusto kong makuha yung lahat ng div, no? Tapos gusto ko silang i-loop. Gagamit ako ng for each. Yan.
for each div. Tapos lalagyan ko sila ng event isa-isa na. So yung div na to, lalagyan na mag-add event listener lang ako na click. No. Tapos lalagyan natin siya ng if na-click tong div na to, lalagyan natin siya ng e.target that masyadong advanced ata to. Pero okay lang. That class name equals is dash red. No. Ayan siya. Yan yung syntax niya. So, isi-save natin. Parang advanced. Tapos, i-click natin isa-isa. No? So, mapapansin nyo, nagiging red pag i-click natin. Kasi nga, nagkakaroon siya ng class dito sa baba. No? Click ko yung pangatlo. Yan, nagkaroon siya. Pero walang way kung paano siya ibalik sa wala. No? Kung gagawa natin ng way, no? Ganito naman yan siya. Lalagyan natin ng condition na if e.target that class name is not equal or is equal to is red. Yan. E.target that class name equals ganyan. Else parang ganyan, mga tropa, no? So, ang sinasabi lang ng ating condition, pag yung class name niya ay is red, isi-set natin yung class name niya into blank, no? Kung hindi naman, isi-set natin yung class name niya into is red. Pansinin natin itong tatlong div na to, pag magki-click na tayo, no? Sa click natin, naging is red, click natin, naging is red na silang tatlo. Once i-click natin ulit, na tanggal yung class name and bumalik ulit siya sa walang background color. No? So, ganun siya mga tropa mag-manipulate ng DOM. Medyo advanced lang to. Pagpasensyahan nyo. Yung e.target na yan. Sana ma-discuss natin din yan, no? Sa ating mga susunod na topics. No? Then, isa pa, pwede rin tayong mag-create ng table, no? Yun. Kaya naalala ko yung button na yun. Kasi yung gusto kong gawin kasi mag-add ng row. Mag-add ng row sa table. So, try natin naman. Halimbawa, meron tayong table. Tapos meron na, halimbawa, may t-head dito. Tapos may t-body dito. Tapos yung t-head is meron siyang halimbawa product. Tapos meron tayong price. Tapos meron tayong amount. Parang ganyan. Tapos lagyan lang natin ng border na 1. Yan. So meron tayong table mga tropa, no? So ang gusto natin ngayon sa taas pala ng table. Wait lang. Maglagay pa tayo ng input type text, input type number, and isang button. Yan. Lagyan natin ng sa section. Ipasok natin sa section tong mga to. Yan. So, mapapansin nyo, meron tayo ditong, asan yung button? Okay. Add. Yan. And lagyan natin ng konting styles siguro. Sana yung body natin. Tanggalin natin tong flex niya. Lagyan natin ng padding. Iyan. Tapos yung table natin, lagyan natin ng border collapse. I-collapse natin yung border. Tapos lagyan natin ng margin na 1rem 0. Para lang hindi siya dumikit doon. Tapos lagyan natin ng width na 50%. Okay. Okay, kasi hanggang dyan yung 50%. 100% na natin, tropa. Ayan, hanggang dyan siya sa dulo. Tapos ito yung add button. No, lalagyan natin ng ID.
ID na button add. Yan. Tapos ngayon, mga tropa, since meron na tayong ganito, meron na tayong table, tapos meron na rin tayong table price quantity siguro. Quantity. Yan, quantity. Tapos, dadagdagan natin to ng pangalawang number. Yan, ganyan na yan, tama. Lagyan ko lang to ng placeholder. Product name, price, and the quantity. Ayan, mga tropa, no? So, ang gagawin natin, kada click natin ng add, ilalagay natin siya dito sa ating table. So, paano ba yun, Kuya Bani? Mahirap ba yun? Madali lang yan, tropa. Kayang-kaya natin yan. So, let's try. Ang una natin gagawin, kukunin natin tong tatlo na to. Apat pala kasi kasama yung button, no? So, let's try. Lagyan natin ng kanya-kanyang mga ID. ID equals product name. Ayan. Yung sumunod naman, ID equals price. Tapos, sunod is quantity. Save natin. Then, iselect natin sila isa-isa, no? Let product name input equals ganyan. Document dot query selector. Ayan. Tapos, since ID siya, di ba? So, hashtag tayo. Product dash name. Yung sunod naman is price, product price input, tsaka product quantity input. Yan. Yung ID niya is price, tapos yung ito yung quantity, ang ID niya is QT. Tama ba? QT. Yan. Tapos yung button add, pang last natin na kukuha is papangalanan na lang natin siya ng button add. Then, syempre, ID, button add. Ayan. So, ngayon, meron na tayong apat na elements dito na nakuha. Isama na rin natin si table. No? Si table is document that query selector table. Pero since hindi naman tayo sa table mismo mag-add, di ba sa ano tayo mag-add sa body? Gagawin nating table body, tapos table, then t-body. Yan. Console log ko lang para sure kung baka kasi nagkakamali ako, no? Wait lang. Save ko lang to para makita ko kung yung t-body talaga, ayun, table body talaga siya. So this time, lalagyan natin si button add ng event, button add that add event listener, no, na click. Tapos meron tayo ditong function, no, walang pangalan, kasama lang agad kay add event listener, na ang gagawin natin is gagawa tayo ng tr element, no, equals document dot create element tr. Tapos yung gagawa rin tayo ng table data, td element equals document that create element td. Yan. Tapos actually gagawin natin doon dapat 1. Then si td element 1 is lalagyan natin ng inner text na product name input dot value, no. Maalala nyo pag ganitong mga input type, yung dot value yung kailangan nating makuha. Then gagawin natin siya sa lahat, no. Yung pangalawang element naman, si td element 2 would be si price, no. Product price input dot value. And yung pangatlo,
Si quantity naman, TD element number 3 natin, no? Easy product quantity. Ayan. So, itry na natin sila, no? Ang gagawin naman natin, i-append natin kay TR, no? Table row, yung tatlong TD, no? Si TD element 1, 2, and 3. No? Ganyan. Na-append na natin. So, dito, i-try natin siya i-console log, si TR element, kung anong itsura niya. No? So, kailangan natin i-click yung button, no? Para makita natin itsura ni TR pa lang to, ha? Si TR pa lang. So, click natin si add, no? So, TR element is not a function, sabi niya. Bakit kaya? Okay. Kasi hindi yan ganito mga tropa. Mali yan, ha? Kulang ako ng dot append child. Diba? Kitang-kita pagkakamali. Dot append child pala to. OMG. Yan, dot append child. So, save ko ulit. Tapos, click natin si add button. Ayan, naging TR na siya. No? Na merong tatlong TD. Pero bakit kaya walang laman? No? Dahil, hindi naman ako nag-type dito. No? Save ko, i-add ko ulit. Check natin. Ayun, nagkaroon na siya ng laman. Dahil pag walang value itong mga inputs natin is blank lang din talaga siya. No? So, ang last step natin, mga tropa, ang gagawin naman natin is i-append na natin or idadagdag na natin dito kay table body, no? Dot append child CTR element, no? Na marami ng karga ng mga T-body ay ng mga table data. So let's try. Ano ba? Meron tayong ano ba mga products natin? May dagger tayo. Worth 1 to 50. Tapos ang quantity 1. Add natin. Ayan, na-add siya, no? Pero walang amount. Bakit kaya mga tropa? Dahil wala naman tayong amount na input. Ang gagawin ko dito ngayon sa amount is ita times natin yung price tsaka yung quantity. So let's try. Let amount equals ang kukunin natin is product price input, yan, that value times natin siya kay product quantity, no, that value. Yun yung magiging amount niya. Ay, wait lang, ano nangyari? Times product quantity, okay, tama, that value, yan. Tapos, ang gagawin natin is, gagawa tayo ng pang-apat nating TD element, pang-apat, yan. TD element number 4. Tapos, yung ilalagay natin is si amount na, okay? Amount na. Then, i-append din natin siya dito kay table row, no? So, save natin. Try ulit natin. Si dagger is, magkano nga to? 1,350. Halimbawa, tatlo. Yan. Add. Ayun. So, 1,350 times 3, 4,050. Yan. Ganun siya. So, let's try isa pang item. Halimbawa, meron ako ditong sword na mamahalin yung sword ko, 1,500. So, gawin natin 6 pieces. Add natin. Ayan. Para siyang POS style pala. Nako, para naging POS style na. So, let's try naman tawag dito, yung crossbow natin. Mahal tong crossbow eh. 4,500. Dalawa. Add natin. 9,000 din. So, ganun siya mga tropa, no? Sa susunod na episode, imbis na ganito yung ginagawa natin. So, parang sobrang haba kasi no ng ganitong klaseng pag-append natin, no. Meron pa namang ibang way. Actually, pag programming kasi talaga there are thousands of ways, no, to create the same output, no. Itong output natin na to gamit codes na to is sobrang daming pwedeng maging paraan, no, para mai-output yung ganitong HTML or application, no.
So, hanggang doon na lang muna tayo mga tropa. Sorry, medyo mahaba yung episode natin. No? Kung meron pala kayong questions and clarifications, feel free to ask me. You can message me or comment kayo dyan mga tropa. No? Matutulungan natin. Kung matutulungan natin. No? And yun. Thank you. Don't forget to like and share and subscribe na rin mga tropa kung saang platform man kayo. And hanggang sa muli, Bunny TV. Episode 11, kita-kits tayo mga tropa. Bye-bye!